Alright mga riders, so ito po yung ganap sa BGC. Kagabi po yan, bago ako umuwi. Malakas ang ulan, then medyo mahangin na rin po, no? So, medyo delikado na. Wala tayong magagawa, ganun ang panahon. Minsan maaraw, pero kadalasan this bare months, lalo na first day of September, talagang maulan na. So, kailangan mas doble ingat at magbaon na rin ng kapote. At hanggang ngayon, mga riders, umaga na. It's 11 o'clock in the morning na nga eh. Pero ganyan pa rin maulan. Lalo kaninang madaling araw, mas malakas yung ulan at hangin. Ngayon medyo humina but still, maulan pa rin. So skip muna tayo sa biyahe ngayon para dalang muna natin yung ating YTX 125 dyan, ang ating legendary. It's 4 years in the making na. Mag-share din ako sa inyo ng konting kaalaman lang para sa ating motor, para sa mga nagbabalak na bumili ng ganitong klase ng motor na very affordable, ang pinakamurang motor ng Yamaha. At 125cc, meron ka ng 56,900 or 57,900, something like that ang price niyan ngayon. But back then, 2020, is 49,900 yung kanyang SRP, pero nabili ko siya ng 51,700. So medyo nagmahal na mga almost 8,000, diba? But still, mura pa rin yun mga ka-riders compared sa ibang motor na ganyang kategorya, no? So dito mas may tiwala kayo because it's Yamaha, it's a Japanese brand of motorcycle. Di lang ganun ka premium like the others, but still Yamaha pa rin yan mga ka-riders. Alright, so without further ado, tara, punta na tayo dun sa pinaka main topic natin. Alright, so para po sa lahat na nagbabalak na bumili ng ganitong klase na motor, ito pong YTX 125 mga ka-riders ay napaka-simple at basic lang na motor, no? So buksan natin siya para ipakita ko sa inyo. Ito po ang kanyang meter panel. So meter panel po na yan ay makikita nyo lang ang kanyang indicator, which is ang neutral indicator, di ba? Yan lang yung iilaw, tapos yung kanyang turn signal sa kaliwa, tapos turn signal sa kanan. So yan lang yung makikita nyong iilaw talaga sa kanya. Ngayon ito naman yung kanyang sa auxiliary light or mini driving light na pinakabit ko, no? Dahil yung ilaw niya na stock is hindi ganun kalakas, kaya nagpakabit ako ng mini driving light. Ngayon buksan natin para makita nyo kung gaano naman kalakas, kung ano pa yung ilaw na makikita nyo. Ayan, ito naman yung kanyang backlight sa kanyang meter panel. Tapos yung high beam, ayan, pag naka high beam, yan po ilalabas yung indicator nya, no? Tapos ayan, ganun lang, napakasimple, sobrang basic. At ito yung ilaw niya, oh, yung mini driving light, so mas malakas, diba? So hapon na nga yan eh, pero ito yung stock, so mahina, diba? Compared dun sa mini driving light, yan hapon na may liwanag, pero kita mo naman kung gaano kalakas yung ilaw. At napaka useful nito lalo na paggabi. Yan, tapos pag naka high beam, yan po yung kulay niya, medyo may pagka color yellow yung high beam compared dun sa low beam niya na LED ang ilaw. Alright, so kaya ako to pinapakita sa inyo mga ka-riders kasi nga basic lang eh. Wala siyang fuel gauge, diba? Wala tayong guide. Kaya minsan parang ang hirap magtansya, ang hirap anohin kung naku, paano ba to? Baka ubos na yung gas. Minsan ganun yung maisipin natin, lalo na pag nawala ng power. Alam niyo yung mga ka-riders, na experience ko yun eh. Bigla na lang pumugak-pugak hanggang sa namatay. Nagtaka ako ba't ganun, parang ang nawala ng power. Tapos nung ini-start ko, ayaw talaga mag-start. Nag-alala ako, syempre medyo kinabahan ka dahil syempre unang motor ko to, tapos biglang ganun pa. Binusisi ko talaga ng gusto. In fact, nag-search ako sa YouTube na way back 2020 yan. Tapos nalaman ko, yun nga, meron nga itong fuel lever, yun. Tapos ituon lang sa pataas, yun na yung reserve. Tapos yun nga, umandar. So doon ko natutunan na napakalaking tulong pala nitong fuel lever talaga. Kumbaga ito na yung magsisilbing guide natin pagka kailangan na natin magpagas. Sa paggamit pala nito mga ka-riders, pag nakatuon sa babayan, ibig sabihin yan, gas and go na lang yan. Ngayon pag nasa gitna siya, ibig sabihin yan, nakasarado po yung daloy ng gas. Ngayon pag nakatuon sa taas, yan na po yung kanyang reserve. Tandaan nyo po yan ha. Ngayon mga ka-riders, isasarado nyo na siya. Magbilang kayo ng 5 seconds. Pag nyo pong i-direct, ibababa agad gas and go, no? Kaya minsan maglulus yung thread nito eh. Baka masira yung nasa gitna niyan, hindi na mag-function yung open close niya.
bilangan nyo at least 5 seconds. Tapos tsaka nyo ilipat. So dapat ganun po para po hindi yan mag-loose. Kasi I had experience mga ka-riders, nag-loose yan, nasira. Buti na lang mayroon tayong Shopee or Lazada. Basta i-type nyo lang Fuel Cac YTX 125, lalabas na po yan sigurado. Marami pong mga shop na nagtitinda niyan. Ngayon pag Yamaha Genuine, mga worth 300 plus yan. Pag doon naman sa medyo shop na mayroong discount na 125, 130 something ganun. Mayroon tayong mabibilan yan, kaya wag po kayo mag-alala pagka po yan na loose, nalaglag, natanggal, nasira. Meron pong Shopee para po dyan. Alright mga riders, at hanggang dito ko na po tatapusin na aking video. Simple basic maintenance tip para sa inyo mga riders. Alright, Renzo Classic po, palagi po nagpapaalala, ride safe, stay safe, think safe, eat healthy, and be a defensive rider at all times. RK Ventures. Shukran.